Mula pa sa unang araw ng pangangaral ni Jesus, ay pumili na siya ng kanyang mga alagad na kalaunan ay nabuo bilang kanyang 12 apostoles. Ang kanilang tungkulin sa simula ay ang samahan lamang si Jesus upang masaksihan ang kanyang pangangaral, ang kanyang mga dakilang gawain at ang mga kontrobersyang kanilang pinukaw. Ngayon naman ay pagkakataon na nilang gawin ang kanilang mga nasaksihan kay Jesus. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinang, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito, pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Tinuruan din sila ni Jesus na dapat silang umasa sa Diyos at sa iba para sa suporta sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon at hindi sa kanilang sariling kakayanan. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, si Jesus ay sinugo ng Ama. Mula sa kanyang ministeryo, tinawag na ang mga naibigan niya at pumili ng 12 upang makasama niya at mautusang mangaral. Mula noon, sila ay magiging sinugo. Sa kanila ay pinagpapatuloy ang kanyang sariling misyon. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Kaya nga, ang kanilang paglilingkod ay pagpapatuloy ng misyon ni Kristo. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, wika niya sa 12. Muli tayong pinapaalalahanan ni Jesus na ang ating pagsaksi bilang tunay na Kristiyano ay nakasalalay sa kagandahang loob ng Diyos at ng iba pang mga tao. Hindi ito dahil sa kung ano-anong bagay na mayroon tayo at hindi rin sa ating mga sariling kakayanan. Isinugo ni Jesus ang 12 ng walang pagkain o ekstrang damit. Sinabi niya sa kanila na humayo kung ano sila at umasa sa kabutihang loob ng mga tao. Katulad ng isang mahirap, simpleng tao na humayo ang mga disipulo upang gawin ang misyong ibinigay sa kanila ni Jesus. Kung ang lahat ng pangangailangan nila ay dala na nila, hindi na nila kailangang humingi pa ng tulong sa iba. Dahil dito, maaaring isipin ng mga tao na ang tagumpay ng kanilang misyon ay dahil sa kanilang sarili at hindi sa Diyos. Ang kanilang pagiging simple at kahirapan ay nagpamulat sa kanila na hindi lamang sila umaasa sa iba, kundi sa Diyos sa anumang tagumpay. Nais din nating bigyang diin na ang misyon na mayroon tayo ay hindi talagang atin, kundi misyon ito ni Jesus na ipinagpapatuloy lamang natin. Bilang mga binyagan, hinabilinan niya tayong humayo at ipangaral ang mabuting balita. Ipakilala siya sa mundo at sumunod sa kanyang yapak ng paglilingkod at pagtalima sa Diyos Ama. Magtiwala tayo na kapag ikaw ay pinili ng Diyos sa isang gawain o misyon, hindi niya tayo pababayaan at ibibigay niya ang lahat ng grasyang kakailanganin natin.
ba natin masusunod ang habilin ni Jesus? Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Una, suriin ang sarili sa mga bagay na nakahadlang kaya't hindi tayo nagiging tunay na tagapagpatotoo ni Jesus. Tukuyin kung ano-ano ang mga ugat at sanhi ng mga ito. Ikalawa, gumawa ng paraan upang unti-unting supilin ang mga hadlang na ito sa pagpapaunlad ng mga katangiang gaya ng pagpipigil sa sarili, pagpapasensya, pagpapalawak ng isip, kasimplihan at kababaang loob. Ikatlo, tandaan na kung ano ka man ngayon ay mayroong dahilan ng Diyos kung bakit ka isinilang sa mundong ito. Bawat isa ay may misyong dapat gampanan, gaano man ito kaliit o kalaki, at sapat ang biyaya ng Diyos upang magampanan at mapunuan ang ating mga pangangailangan.